Ulit natin yung go time natin. Tignan natin. Ayun guys, 106 na. So, pumasok na yung pera. Hi guys, so sa video na to ang gagawin natin, ikaka-shout natin yung item na nabenta natin dito sa Next Marketplace. At kung makikita nyo dito, yung laman ng GCash natin ay 973 lang. So, ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon dun sa desktop natin, dun tayo magpa-process. So, andito na tayo sa website. And kung makikita nyo dito, meron tayong 3 USDT. Ito yung mga nakuha ko dun sa mission reward ito. So, sakto, meron tayong pang gas fee. Ngayon pupunta tayo dito sa sales history. And makikita nyo dyan, kung pwede nyo nang i-claim, click nyo lang ito. Grayed out to kapag on settlement siya. Since pwede na nating i-claim, i-claim lang natin na ganyan. Click claim. And yun, 11.04 USDT ang marireceive natin. So, total yan ng 9.2 USDT na nabenta natin itong Warhorse tsaka yung Pure Magic Potion. So i-withdraw ko na siya, click withdraw lang and magpa-pop up ngayon yung dapportal.io. So ito yung wallet na kinonect nyo nung pinili nyo yung Google. So i-approve lang natin to and ilalagay ko dito yung passcode na ginawa ko. In progress na siya and yun. Receive request complete na. Okay na lang natin to. Makikita nyo yung transfer dito sa Kaya Scan. So ito na yung transaction hash and success na siya. Ang bilis. Wala pang 1 segundo na transfer siya kagad. Ito naman 2.99 pa rin yung laman ng wallet natin dito. Gagawin natin, i-refresh lang natin yan. Since nakalagay naman dun sa Kaya Scan na na-transfer na. At as you can see, 14.03 USDT na yung natin, balance natin dito. So andito na tayo sa DApp portal. Huwag muna nating pansinin itong mga nandito na pop-up. Kiklik natin yung My, tapos connect wallet. Ang gagamitin nyo dito ngayon kung ano yung ginamit nyong wallet nung nag-create kayo ng account sa Lord9. Kung BitGet ba, kung OKX, or Google. Sabi ko nga, Google yung gagawin nating example since maraming gumamit ng Google na account. So, klinik ko yung Google, nag-pop up itong wallet and i-approve lang natin. Silalagay ulit natin yung passcode natin. Yan, pag nalagay na yung passcode, magko-connect na siya sa DApp portal and makikita na natin dito yung balance natin. Tapos i-click natin ngayon itong trade nandito lang sa baba. Click trade, Kaya to USDT. So gagawin natin Kaya para may pang gas fee tayo. So next na gagawin natin, pupunta tayo dun sa wallet natin ngayon. And ang i-click natin itong add funds. Tapos click natin yung deposit crypto. Click natin yung USDT. Tapos titignan natin ngayon dito kung merong Kaya na network. Since merong Kaya na network dito, ibig sabihin pwede nating isend yung USDT dito sa Kaya. So hindi nyo na kailangang i-exchange yung USDT nyo sa Kaya, yung buong USDT nyo sa Kaya. Gas fee lang ang kailangan. So magte-trade tayo ngayon ng gas fee. So from USDT, 1 USDT, swap natin sa Kaya. Itong 1 USDT na to, pang gas fee lang natin yan. Swap, tapos click yung check and swap in progress na siya. Approve lang natin to and lalagyan na natin ng passcode. In progress, yan, swap request completed na. Confirm lang natin and yun, naging 13.04 USDT na. So minimum yata $1 para makapag-swap ng Kaya. Kasi trinay ko kanina 0.5 hindi siya nag-push through. Ngayon para makasigurado tayo na masesend or para hindi masayang kung sakaling hindi nag-re-receive ng USDT yung Kaya to BitGet, mag-send muna kayo. Ito, sobrang importante nito guys. Every time na magta-transact kayo, ganito, ang isi-send nyo, maliit na amount muna. Para kung sakaling nawala, okay lang kasi maliit lang. So isi-send natin ngayon. Pupunta ako dito sa cellphone ko, kakopy ko yung address. Since yung BitGet kasi ngayon is hindi siya pwede dito sa browser. Kaya itong cellphone ko yung ginagamit ko kasi pwede siya sa application. So copy natin yung address natin and ipe-paste natin sa kahit saan. Notepad, sa email, yung pwedeng i-access din ng computer nyo. Tapos ipe-paste nyo ngayon siya dito. Tapos double check nyo yung address and click nyo yung next. Tapos i-enter nyo dito yung amount. So it's either Kaya or USDT. Ngayon USDT ngayon ita-transfer natin.
tatry muna natin ng 2 USDT muna ang itatransfer natin para lang sigurado. Mamaya itatransfer na natin lahat kapag na-receive na natin dun sa wallet natin. So click natin yung next and double check ulit yung wallet and then click send tapos yung passcode nyo ulit. Pag nailagay yung passcode in progress na naman tapos yun, nakita nyo request completed na. Refresh natin to kung nabawasan na tong 13 so dapat 11 na lang siya. Refresh. Ayun, 11 na lang siya guys. Ngayon, hihintayin natin dito sa BitGet wallet natin. Kapag na-receive natin yung 2 USDT, ibig sabihin, pwede. Ganun mag-check guys kapag hindi kayo sure kung nag-accept ba ng USDT yung blockchain na yon. So kung makikita nyo dito sa wallet natin, processing na yung 2 USDT dito. Kaya ngayon, since nakita kong processing na, ibig sabihin, nag-accept nga siya ng USDT. So, ipapaste ko ulit dito and next. Tapos, click ko ulit yung USDT and ilalagay ko na lahat. $11. Click next. Tapos, send, passcode, and request complete. Ngayon, kapag nasend na natin dun sa natin, BitGet natin, pag na-receive ko na to, tuturuan ko naman kayo kung paano i-cash out. So, nakita nyo yung balance ko dito, 73,929 ay 1,293 USDT. Madadagdagan ngayon siya ng 13 USDT. Tapos, yung 13 USDT lang na yun ang ika-cash out natin para pang sample lang. So, processing pa, refresh ko. Ayan, 1,304 na. So, na-receive na natin yung USDT na 13. Ngayon, ang next na gagawin nyo dito sa BitGet wallet nyo, pupunta kayo ngayon dun sa P2P. Para gawin siyang GCash. So, andito siya sa upper left na logo, yung parang tao. And yung P2P nandito sa popular. Kiklik nyo lang tong icon na P2P na to. Mapupunta na kayo dito sa P2P. Ngayon, kiklik nyo yung sell. Tapos, isi-sell na natin. Yung, pansinin nyo yung dito guys, kasi may mga limit din. Kunyari, hindi sila nag-accept ng $13 lang. Parang ito, yung 57.04 dito, 1,000 lang ang minimum na pwede niyang i-accept. Pero itong nasa baba, 300 pwede. So ito yung gagamitin natin, itong 57.02. Sisell na natin siya ngayon dyan. Tapos itatransfer na natin yung USDT natin sa OTC account natin. So yan, 13, confirm, transferred na. So ibig sabihin, pag nasa OTC account na, pwede na natin siyang ibenta dito sa P2P. So again, yung 57.02 ang pipiliin natin. Sa sell natin ngayon yan. Imamax natin. So, 13. And so sa GoTime ko na lang siya isi-send. Kasi yung GoTime pala yung meron tayo dito. Para clear sa inyo na madadagdagan yung GoTime natin, papakita ko na din yung balance natin dito. Makikita nyong madadagdagan siya ng 500. Okay, nag-open na siya. So yung balance natin ito, 105,507. So magiging magiging 106 na yan mamaya. And ito, kukunin nyo lang yung IBAN ng GoTime nyo. Tapos allow paste. Yan, alagay na dyan. Ko-confirm lang natin na ganyan. Tapos lalagay na natin dito yung fund code. Tapos andito na yung security verification natin sa email. 161. And then, punta na tayo sa Google Authenticator. So, dito sa Google Authenticator, copy-paste nyo lang. Paste nyo siya dito. And confirm. So, ganun mag-add ng GoTime wallet dito. Yung GCash, madali din. Same process. So, meron na tayong GoTime dito. Kiklik na natin yung Sell USDT with 0 fees. Place order na natin. And yan, naka-place order na siya. 739 pala yung nakukuha natin. 739 pesos. So medyo okay din pala yung kinita natin nung naglaro tayo, nakabenta tayo. And as you can see dito, the buyer is paying na. So yan, nabayaran na daw tayo ng buyer. Ngayon, i-check natin yung GoTime natin para makasigurado. Wag nyo munang i-release guys. Dapat pumasok muna yung pera. Buksan ulit natin yung GoTime natin. Tignan natin. Ayun guys, 106 na. So pumasok na yung pera. And kung makikita nyo dito sa baba, plus 739.70. So yun guys, sobrang dali lang naman mag-cash out dito sa Lord9. And kung nakatulong yung video na to sa inyo, pa-subscribe naman tsaka like.